May malaking balita na kumakalat sa buong mundo at napapaisip ako kung narinig nyo na ito. Ito ay tungkol sa ikalawang pagparito ng Panginoon at ating tatalakayin ito ngayon. Para sa mga pamilyar sa mga propesiya sa Biblia, ang balita tungkol sa ikalawang pagparito ng Panginoon ay maaaring hindi magdulot ng pagkagulat. Marahil kayo ay sabik na naghihintay sa araw na ang Panginoon ay bababa mula sa langit. Ang araw kung saan ang araw ay magdidilim, ang buwan ay mawawalan ng liwanag, at ang mga bituin ay mauhulog mula sa langit. Iniisip natin ang pagsaksi sa marilag na pagdating ng Panginoon sa mga ulap. Dadalhin tayo sa langit. Marahil iniisip ninyo na ang araw na iyon ay malapit na at handa kayo para rito. Gayunpaman, sa kabila ng mga malalaking sakuna, hindi pa natin nakikita ang dakilang pagbaba ng Panginoong Hesus na nakasakay sa mga ulap. Kaya, talaga bang paparating na ang Panginoon? Sa katotohanan, ang Panginoon ay nagbalik na, nakasakay sa puting ulap. Makinig tayo sa sasabihin ng Diyos tungkol dito. Sabi ng Diyos, sa loob ng ilang libong taon, pinanabikan na ng tao na masaksihan ang pagdating ng tagapagligtas. Pinanabikan na ng tao na mamasdan si Jesus na tagapagligtas, sakay ng isang puting ulap habang siya ay bumababa ng personal sa gitna ng mga nanabik at naghangad sa kanya sa loob ng libo-libong taon. Hinangad na rin ng tao na bumalik ang tagapagligtas at muli nilang makasama. Ibig sabihin, inasam nilang bumalik si Jesus na tagapagligtas na nahiwalay sa mga tao sa loob ng libo-libong taon at muling isakatuparan ang gawain ng pagtubos na kanyang ginawa sa mga Hudyo, maging mahabagin at mapagmahal sa tao, patawarin ang mga kasalanan ng tao, at pasanin ang mga kasalanan ng tao, at pasanin maging ang lahat ng paglabag ng tao, at palayain ang tao mula sa kasalanan. Ang pinananabikan ng tao ay ang maging katulad ng dati si Jesus, isang tagapagligtas na kaibig-ibig, mabait, at kapitapitagan na hindi kailanman napopuot sa tao at hindi kailanman sinasaway ang tao, kundi pinatatawad at pinapasan ang lahat ng kasalanan ng tao at mamamatay pa sa krus tulad ng dati para sa tao. Mula nang lumisan si Jesus, ang mga disipulong sumunod sa kanya, gayon din ang lahat ng banal na naligtas, salamat sa kanyang pangalan, ay desperadong nananabik sa kanya at naghihintay sa kanya. Lahat ng naligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Hesukristo sa kapanahunan ng biyaya ay matagal nang nananabik sa masayang araw na yaon, sa mga huling araw kung kailan si Jesus na tagapagligtas ay bababa sakay ng isang puting ulap upang humarap sa lahat ng tao. Mangyari pa, ito rin ang sama-samang inaasam ng lahat ng tumatanggap sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas ngayon. Lahat sa buong sansinukob na nakakaalam sa pagliligtas ni Jesus na tagapagligtas ay matagal ng desperadong nananabik na biglang dumating si Hesukristo upang tuparin ang sinabi ni Jesus habang nasa lupa. Babalik ako tulad ng aking paglisan. Naniniwala ang tao na kasunod ng pagkapako sa krus at pagkabuhay na muli, bumalik si Jesus sa langit sakay ng isang puting ulap upang umupo sa kanyang lugar sa kanang kamay ng kataas-taasan. Sa gayon ding paraan, bababang muli si Jesus sakay ng isang puting ulap. Ang ulap na ito ay tumutukoy sa ulap na sinakyan ni Jesus
nang bumalik siya sa langit. Sa mga taong matagal nang desperadong nananabik sa kanya sa loob ng libo-libong taon at na tataglayin niya ang imahe at pananamit ng mga Hudyo. Matapos magpakita sa tao, pagkakalooban niya sila ng pagkain at pabubukalin ang tubig na buhay para sa kanila at mamumuhay siya sa piling ng tao, puspos ng biyaya at puspos ng pagmamahal, buhay at tunay. Ang lahat ng gayong kuro-kuro ang pinaniniwalaan ng mga tao. Subalit, hindi ito ginawa ni Jesus na tagapagligtas. Ginawa niya ang kabaligtaran ng inakala ng tao. Hindi siya dumating sa mga naghangad sa kanyang pagbalik at hindi siya nagpakita sa lahat ng tao habang nakasakay sa puting ulap. Dumating na siya, ngunit hindi alam ng tao, at nananatili silang walang alam. Naghihintay lamang ang tao sa kanya ng walang layon, nang hindi namamalayan na bumaba na siya sakay ng isang puting ulap. Ang ulap na kanyang espiritu, kanyang mga salita, kanyang buong disposisyon, at lahat ng kung ano siya. At ngayon ay kasama ng isang grupo ng mga mananagumpay na kanyang gagawin sa mga huling araw. Hindi ba parang hindi ka panipaniwalang marinig na nagbalik ang Panginoon at narito na siya ngayon sa piling natin? Tiyak na hindi ito ang nasa isip nyo. Gayunpaman, hinihikayat ko kayong huwag itong baliwalain o tanggihan ito. Ang pag-iisip ng Diyos ay palaging higit sa ating mga pag-iisip. At noong unang dumating ang Panginoong Hesus, hindi ba sinira niya ang mga imahinasyon ng lahat? Kaya, bumalik na nga ba ang Panginoon? Bakit hindi natin ito nakita? Mga kapatid, sabay-sabay nating alamin ito sa Biblia. Nag-iwan si Jesus ng iba't ibang propesiya tungkol sa kanyang ikalawang pagparito. At habang pinag-aaralan ninyo ang mga ito, maaari kayong makatuklas ng maraming bagong kaunawaan. Sabi sa Mateo chapter 4 verse 27, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. Sabi sa Lucas chapter 17 verse 24 to 25, sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit, gayon din naman ang Anak ng Tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Sabi sa Mateo chapter 24 verse 44, kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sabi sa Pahayag chapter 3 verse 3, kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Sabi sa Pahayag chapter 3 verse 20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Napansin niyo ba? Sa mga propesiya tungkol sa kanyang ikalawang pagparito, madalas na tinutukoy ng Panginoon ang Anak ng Tao, ang pagparito ng Anak ng Tao, at paririto ang Anak ng Tao. Ano ang ibig sabihin ng Anak ng Tao sa kontekstong ito? Ito ay nagpapahiwatig ng Diyos na nagkatawang tao. Ang Espiritu ng Diyos na nagkukubli sa katawan ng tao na naging anak ng tao. Bukod dito,
Madalas na binabanggit ng Panginoon na ang kanyang pagbabalik ay gaya ng isang magnanakaw. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay nagpapahiwatig na ang Panginoon ay babalik ngunit sa isang nakatago at lihim na paraan. Bago pa man mapansin ng mga tao, nagkatawang tao na ang Diyos bilang anak ng tao, na dumating ng tahimik upang magsalita at gumawa. Maaring marami ang hindi sasang-ayon sa sinasabi ko, sapagkat malinaw na nakasaad sa Pahayag chapter 1 verse 7. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap. Hindi ba ito tumutukoy sa pagbaba ng Panginoon sa mga ulap? Tila magkasalungat ang pagkakasabi ng dalawa. Pumaparitong nasa sa mga alapaap at pagpapakita ng anak ng tao. Ang maliwanag na magkasalungat na ito ay, sa totoo lang, hindi talaga magkasalungat. Ang pagparito ng anak ng tao at ang pagdating sa mga ulap ay may pagkakasunod-sunod. Ang Panginoon ay unang babalik sa katawang tao sa lihim bilang anak ng tao, at pagkatapos ay hayagang ihahayag ang kanyang sarili na nakasakay sa mga ulap. Bakit may dalawang hakbang? Ano ang nangyayari sa pagitan? Mayroong nakapaloob na misteryo rito. Minsang sinabi ng Panginoong Hesus, "Meron pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis." Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa mga huling araw. Ang mga propesiyang ito ng Panginoong Hesus ay ganap na natupad. Ang anak ng tao ay dumating ng palihim nang hindi inaasahan ng mga tao. Nagpahayag siya ng maraming katotohanan at isinagawa ang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Ibig sabihin, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating na at ginagabayan niya ang mga hinirang ng Diyos sa lahat ng katotohanan, at isang grupo ng mga mananagumpay ang nabuo bago ang mga kalamidad. Pagkatapos ng malaking kapighatian, hayagang bababa ang Diyos sa mga ulap. Ihahayag ang kanyang sarili sa lahat ng mga bansa at mga tao. Sa ganitong paraan, ang mga propesiya tungkol sa pagpapakita ng anak ng tao at ng pagparito sa mga ulap ay ganap na natutupad. Ngayon, sa harap ng malaking balitang ito, nananabik ba kayong masalubong ang anak ng tao na palihim na naparito? O pinipili nyo bang patuloy na asahan ang makikitang pagbaba ng Panginoon sa mga ulap? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento.